Lumabas na nga ang update tungkol kay QMB at hindi ito sumasang-ayon o pabor para sa atin ng mga Pinoy basketball fans dahil categorize nga raw siya bilang isang naturalized player para sa Gilas team. Ngayon marami ang nagtatanong kung bakit lang ngayon lumabas ang update gayong pagkatagal na noong ibinigay ng SBP ang mga dokumento ni QMB sa FIBA. Bakit na stall? Madali lang naman para sa FIBA na beripikahin ang mga dokumento dahil malaking asosasyon ang FIBA, marami silang koneksyon. Ang pakiramdam ngayon ng mga Pinoy basketball fans tungkol sa update na ito ay hindi patas ang FIBA dahil marami nga sa mga players ng ibang bansa ang binibigyan nila ng exemption at nakakapaglaro bilang local player ng kanilang national basketball team. Inaasahan pa naman natin na magpapalakas ng rotation ng mga bigs itong si QMB sa FIBA para sa Gilas team, pero yun nga, sa kasamaang palad hindi nga ito categorize bilang isang local player ng Gilas. Kay Soto, Junmar, AG Edu sila ang tatlong bigs na masasabi natin na may kakayahan na makapagbigay ng magandang impact para sa Gilas team sa loob ng paint, mapa-open sa depensa at pagkuha ng rebound, at kulang na kulang ito dahil na rin sa kagaya ngayon, injured si Kai, AG Edu at Junmar na lamang ang mga quality bigs natin. Halos wala silang kapalitan na kasing size at lakas nila sa loob ng paint, habang ang mga kalaban natin o sabihin na natin na yung mga teams na nasa top 20 ng FIBA, tadtad ng malalaki at malalakas na mga sentro ang kanilang lineup at malalim pa ang kanilang bench sa position na ito. Sa mga bigs talaga nagkukulang ang Gilas, yung merong size at strength at magpapaganda ng takbo ng laro ng Gilas team. Sa mga guards at small forwards naman, sagana tayo dito, maraming mga talented na mga Pinoy basketball players. Ilang tulog na nga lang ay FIBA Asia Cup na at maganda ang nakikita natin sa mga Gilas players natin sa kanilang conditioning at ensayo. Lahat ay maganda ang build, walang injury at kita mo rin yung focus sa kanila. Alam na alam nila ang misyon, play to win sa FIBA Asia Cup, ibigay ang A game o best game. Sa ating grupo na Group D, ang mga kasali dito ay ang mga teams ng New Zealand, Gilas, Chinese Taipei at Iraq. At nakikita natin na top 2 ang Gilas dito at posible pa rin na makuha nila ang top 1 spot sa first round. Balikan natin ang laro ng Gilas kontra sa team ng Georgia na isang malakas na team sa FIBA. Natambakan ang Gilas sa game na ito at dito nataon rin na na-injured si Kai, kaya naglaro ang Gilas na tambak, tapos wala pa silang kay Soto. At kung titignan natin, mas malakas pa nga ang team ng Georgia sa mga oras na ito dahil naglaro ang kanilang mga NBA players kagaya nina Goga Bitadze, pero Gilas team nakahabol at muntikan pang manalo. Kailangan na balikan ng Gilas ang game na ito kung paano sila nakahabol at lumaban kontra sa malakas na team ng Georgia na walang Kai. Kung nagawa ito ng Gilas laban sa team ng Georgia na wala ngang kay Soto, kaya rin nila itong gawin laban sa team ng New Zealand na walang Kai at may posibilidad na ang Gilas pa ang manalo. Nakita natin ang hustle ng laro ng Gilas laban sa team ng Georgia, kaya nga nasasabi natin na kapag ganito ang naging laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand, magagawa ng Gilas na manalo kontra sa team ng Tall Blacks. Kaya hindi nga ako nawawala ng tiwala sa Gilas. Wala mang kay Soto sa ngayon na alam naman natin na mahalagang parte sa rotation ni Coach Tim Cone, pero hindi naman nangangahulugan na nawala na yung chance ng Gilas na manalo sa laro kontra sa malalakas na teams. At bilog pa rin ang bola at sa araw na mismo ng laro magkakaalaman dahil dito talaga natin makikita ang aktual na takbo ng laro. May chance na maging solid ang depensa ng Gilas laban sa team ng New Zealand at mas malakas ang kanilang opensa kontra sa team ng New Zealand dahil nakita nga natin sa laro nila kontra sa team ng Georgia na kaya nilang lumaban kahit pilay ng konti ang kanilang lineup, pansamantala na wala na muna si Kai dahil sa injury. Mas bibigat pa ngayon ang kompetisyon para sa Gilas team pagkatapos ng FIBA Asia Cup dahil FIBA World Cup na nga ang usapan. Kailangan na makapasok tayo o maging qualified sa torneyong ito at may chance na sa qualifiers ng FIBA World Cup ay pwede na si Kai na makapaglaro sa hardcourt, mabigyan ng go signal ng kanyang doktor.